Hello! Welcome to my channel, and for today's episode ay mag-share lang po ako ng aking mga experience as a first time working abroad. So by the way, my name is Lance and I'm from Philippines. I'm here in the Canada for almost 1 year and 3 months. And marami din po akong challenges na napagdaanan. So, I just wanted to share for those people na gustong mag-abroad or first time mag-abroad na kagaya ko. So, yeah, for today's episode, wala lang kasi day off ko today. So, naisip ko lang videos and everything. So, fall season na ngayon sa Canada, kaya medyo malamig na, kaya nakasuot na po ako ng ganito. So, for today's video, once again, is for all those people or for those kababayan na kagaya ko na first time mag-abroad. So, marami po akong nakakausap or nakaka-encounter na gustong-gustong pumunta dito sa Canada and or kung saan abroad ka man. And I just wanted you to be prepared emotionally kung saan bansa ka man pupunta. So here, ay magbibigay po ako ng mga benefits why working abroad is good for you as well. Okay? So, number one, yung sahod kasi dito sa Canada, specifically, is per hour siya. So, for example, yung work mo is, hold on, nasa food accountant ka, or food service, kagaya ko is nagtatrabaho po ako sa food and everything. So, yung per hour ko po dito is 16.50. So, kung meron kang 7 hours in a day, compute mo siya doon sa per hour mo. That is 16.50. Multiply mo siya sa 40 pesos kasi usually 40 pesos yung conversion ko sa PH. So, for that, malaki talaga yung per day mo kung i-compare natin siya sa Pilipinas. Kaya may mga pagkakataon din na kapag na-exceed ka doon sa 7 or 8 hours mo per day, malaking advantage siya. Kaya naman, yung earning mo kapag per hour is hindi siya naka-limit lang. Hindi kagaya sa atin, you have to work 8 hours a day. So, computin mo na, alam mo na kagad yung sahod mo. So, yan yung benefits kasi per hour yung sahod dito. And number two, of course, the quality of living. Dito, may experience mo yung may experience mo yung magandang alam mo yun, surroundings, magandang hangin, and of course, na-experience ko lahat ng season. So, yung first time ko pumunta dito, sabi ko kaagad, parang ang linis ng hangin dito. Kumpara sa atin. So, hindi ko naman dinidegrade yung Philippines, pero may part naman sa Pilipinas na sobrang maganda rin, di ba? Pero, personal, ko lang to, idea. So, yan yung benefits na makukuha mo dito. Of course, number 3, magkakaroon ka ng panibagong kaibigan, panibagong ka-workmate. Parang bago ka sa lahat, yung bagong lugar, bago yung place na pupuntahan mo. Kumbaga, parang new you, new fresh, parang fresh na fresh para sa'yo lahat. So, yan yung isa, number 3 na advantage. So, kung nag-move on ka, heartbroken ka, dyan sa Pilipinas or kung nasaan ka man ngayon at kung may mga ang tawag nito, concern or problem ka man or whatsoever, gusto mong mag-explore kasi nandun ka na sa age na meron pa bang better sa kung anong meron ako ngayon na gano'n, ganong factor. So yeah, this is a good thing to explore yung nasa mag-work ka sa abroad. And of course, dito din masusubukan mo yung kapasidad mo ng ikaw lang mag-isa. So, later on, i-discuss ko yan. And of course, you can reinvent yourself. Kumbaga, kung dati mahiyain ka, ngayon medyo makapal na yung mukha mo. Ako personally, very introvert ako kahit 15 years na ako sa real estate. Meron pa rin times na hindi ako nakikipag-usap masyado sa tao. Pero dito, oh my God, lagi ako nakangiti. Lagi ako nakangiti. Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. So, parang yan ang nakita ko dun sa benefits para sa akin personally. So, dahil mag-isa lang akong pumunta dito, wala naman akong kasama. Pagdating ko dito, bago lahat, bagong boss, bagong kasama sa work, walang kakilala. So, kung sino ka man dati, kung mahiyain ka man, hindi nila alam yon. Di ba? So, kung hindi ka man friendly, hindi nila alam yon. So, bago siya lahat. So, very amazing yun para sa akin. Parang bagong tao ka. So, parang ganun. So, yun yung advantage na nakita ko din.
But of course, there's a disadvantage as well kasi una, yung disadvantage is homesick is real. Lalo na ako, I am a parent, single mother ako. I have 5 years old in the Philippines right now. So I'm so very happy kasi yung sister ko yung nag-alaga sa kanya. So alam mo yung trust and quality of pag-aalaga sa kanya is sure na sure akong safe and sound yung anak ko. Pero sobra din yung homesick mo. So ikaw na first time na mag-abroad, be sure na meron kang baon na pictures, videos, and everything. Alam mo yon, memories na bago ka pumunta dito, you spend a lot of time. Kasi isipin mo ako, almost 1 year and 3 months ko na hindi nakikita yung anak ko, hindi ko na nayayakap. So yung luha, balde-balde, so yan yung mga struggle na kailangan mong kaharapin. So be ready for that. And of course, magkakaroon ng culture shock. Mag-a-adapt ka ng culture nila dito. So, yung mga culture nila dito is iba-iba. Depende sa kung saang bansa ka. Pero dito, ang culture shock talaga na sobrang na-shock ako. Sobrang na-shock talaga ako sa culture shock na yon. Of course, yung time difference, mahirap. Tapos yung season, nakakaharapin mo. Sobrang malungkot, lalo na kapag winter. Kasi wala ka na masyado makitang araw. Yung araw, nakikita mo na siya 1 oras, 2 oras, tapos nawawala na naman siya. So, parang ganun. So, mag-a-adapt ka talaga sa culture. So, bago ka pumunta, kung saang bansa ka man pupunta, mag-research ka na kung ano yung culture, kung ano yung mga dito. Isa pang napansin ko is yung hindi sila kagaya sa atin sa Pilipinas na alam mo yung super friendly, super ngiti lang to the highest level. Dito kapag napapressure sila, pressure to the highest level din sila. So yeah, so yan yung mga kailangan mong kaharapin. And of course, communication or kung ano man yung language ng bansa na pupuntahan mo. So dito, since English naman, and so very happy and para sa akin hindi ako masyadong nag-adjust doon kasi since second language naman natin sa Pilipinas is English, pero marami ding may mga pagkakataon din na medyo nahihirapan ako lalo na dun sa accent kasi hindi naman lahat Canadian yung may encounter mo. Meron mga Australian, British, Indian and everything. So, sobrang marami ding challenges throughout the way. Pero above all, para sa akin, very worth it naman yung pag-abroad. Kasi ma-explore mo yung sarili mo, makikita mo yung kapasidad mo bilang isang ikaw, kung hanggang saan ba talaga yung kapasidad mo. Makakamit ka ng maraming tao, magkakaroon ka ng bagong kaibigan, and of course, financially, ma-provide mo yung pangailangan ng family mo. So, for me, worth it naman siya. But you have to goal din na hindi lang nakastay ka for decades sa abroad. You have, bago ka pumunta dito, bago ka mag-decide, bago mo tahaking ang pag-abroad, idaan mo muna sa panalangin at huwag mong kalimutan kung ano yung reason mo kung bakit ka nandito. Kasi minsan, madalas, maraming mga kagaya sa atin na yung reason niya is iba. Pagdating dito, nasira na yung pamilya. So, alam mo yon, you have to stick your goal, kung ano yung pinaka-reason mo, kung ano yung pinaka-goal mo talaga. So, yeah, yun lang para sa akin. And if you guys have questions kung ano yung pathways, kung paano ako nakarating dito sa Canada, or kung may mga tanong kayo dyan, lalo sa mga first time na mag-abroad, comment lang kayo sa akin or mag-message po kayo sa akin. Sisikapin ko pong upload ng videos every week, hopefully. Kasi, minsan kasi kapag umuwi ako, yung buhay ko dito, ang buhay talaga sa abroad, trabaho, bahay, tulog, tapos trabaho, bahay, tulog. So, yun. So, if you have comments and suggestions, please message or comment down below. Thank you so much for listening. And once again, this is Lance. I'm your ate. Have a great day. Bye. Thank you.